Ang lalaking hindi dapat nakita sa CCTV. Ipinadala ng isang dating gwardya sa isang lumang gusali sa Visayas. Hello katinig. Hindi ako naniniwala noon sa multo. Sa trabaho ko bilang security guard, sanay na akong makarinig ng mga kwento. May nagpaparamdam daw sa third floor. May babaeng umiiyak sa banyo. May aninong dumadaan sa CCTV. Lahat ng iyon para sa akin gawa-gawa lang ng mga taong madaling matakot. Hanggang sa ako mismo ang may nakita. At kung alam ko lang ang mangyayari pagkatapos noon, sana hindi ko na lang pinindot ang replay. Taong 2024 yon, na-assign ako bilang night guard sa isang lumang commercial building. Hindi ito ospital, hindi rin sementeryo. Isa lang itong ordinaryong gusali. 3 palapag. May mga opisina sa umaga, sarado naman sa gabi. Simple lang ang trabaho ko. Mag-ikot kada oras, magbantay sa monitor, at siguraduhin walang magnanakaw. Noong una, normal lang naman ang lahat. Tahimik, paulit-ulit, nakakabangot na minsan. Hanggang isang madaling araw, bandang 2:00. Habang umiinom ako ng kape, napansin ko ang isang lalaki sa monitor. Nasa 3rd floor, naglalakad sa hallway. Mabagal, nakayuko, nakaitim na jacket. Agad akong nainis. Sigurado akong may nakalusot na tao bago magsara ang gusali. Kinuha ko ang flashlight ko at umakyat. Pagdating ko sa 3rd floor, walang tao. Sinuyod ko ang bawat opisina, bawat CR, bawat storage room. Wala. Bumalik ako sa monitoring room. At ang tignan ko ulit ang recording, nandoon pa rin ang lalaki. Malinaw, naglalakad, mag-isa. Sa parehong hallway na kaka-inspection ko lang, nagtaka ako. Kaya nirewind ko. At doon ko napansin ang isang bagay. Hindi siya dumaan sa hallway. Lumabas siya mula sa pader. Literal. Parang may pinto sa sementong dingding. Lumabas siya. Naglalakad ng ilang metro. Pagkatapos ay pumasok ulit sa kabilang pader naman. Nanigas ako. Ilang beses kong nireplay. Pareho pa rin. Hindi ko iyon maipaliwanag. Kinabukasan, ipinakita ko sa supervisor ko. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin. Pagkatapos ay pinatay niya ang monitor. Huwag mo nang uulitin. Iyon lang. Wala nang paliwanag. Pero dahil makulit ako, nagtanong pa rin ako sa ibang empleyado. At doon ko naman nalaman ang kwento. Ayon sa matatandang empleyado, may maintenance worker daw na namatay habang ginagawa ang gusali mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nahulog mula ito sa 3rd floor. Hindi na raw umabot sa hospital. Ang mas kakaiba, ang lugar kung saan siya nahulog, eksaktong bahagi ng hallway na nakita ko sa CCTV. Hindi naman ako naniwala agad. Pero nagsimula akong mapansin ang ibang bagay. Tuwing 2:00 ng madaling araw, nawawala ang signal ng isang kamera. Palagi, parehong oras, parehong kamera. At kapag bumabalik ang signal, may isang frame na lumalabas. Isang frame lang. Masyadong mabilis para mapansin. Pero naroon siya. Ang lalaking nakaitim,
Nakatayo, nakatingin sa kamera. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Parang naghihintay. Makalipas ang ilang linggo, naging obsession ko na siya. Tuwing duty ko, hinahantay ko ang pag-alas 2. Tinitignan ko ang monitor. Hinahanap ko siya hanggang sa isang gabi. Nakita ko siya muli. Pero iba, hindi na siya naglalakad. Nakatayo lang siya. Diretsong naghahanap sa kamera. At sa unang pagkakataon, nakataas ang ulo niya. Kitang-kita ko ang mukha, maputla, duguan, at parang may nabaling liig. Muntik akong mapasigaw. Pero may mas nakakatakot pa. May hawak siyang papel. At sa papel, may nakasulat 3 salita. Tumingin ka sa likod. Natawa pa ako sa sarili ko. Akala ko stress lang. Pero hindi ko mapigilang lumingon. At nang lumingon ako, walang tao. Pagharap ulit sa monitor, wala na siya. Kinabukasan, nag-file ako ng leave. Pagkiramdam ko, kailangan ko nang magpahinga. Pero habang nasa bahay ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa kapwa gwardya. Kinakabahan ang boses niya. "Tol, nakita ka namin." "Ha? Nasa CCTV ka kagabi." Napakunot ang noo ko. Siyempre, duty ako. Tahimik siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi. Pagkatapos mong umuwi, nanlamig ang dugo ko." Ayon sa kanya, 4:00 ng madaling araw, nakita raw niya ako sa 3rd floor. Naglalakad, nakayuko, eksaktong katulad ng lalaking nakita ko noon. Pero imposible dahil 3:00 pa lang nakauwi na ako. May CCTV pa sa gate na nagpapatunay. Ipinadala niya sa akin ang recording. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang nakita ko. Ako nga iyon, parehong mukha, parehong katawan, at parehong uniforme. Pero may isang bagay na mali. Habang naglalakad ako sa hallway, unti-unti nitong iniikot ang ulo. Hindi pa kanan, hindi pa kaliwa, kundi paikot. Buong 360 degree. Parang walang buto, parang hindi tao. Agad kong binura ang video. Nag-resign ako makalipas ang 1 linggo. At hindi na ako bumalik. Akala ko tapos na. Pero 2 buwan pagkatapos kong umalis, may bagong gwardiyang na-hire sa gusali. Hindi ko siya kilala. Wala kaming koneksyon. Hanggang sa isang araw, may natanggap akong mensahe mula sa unknown account. Walang pangalan, walang profile picture. May isang litrato lang. Kuha mula sa CCTV. Nasa 3rd floor. Sa dulo ng hallway, may lalaking nakayuko, nakaitim na jacket, nakatingin sa kamera. Sa ibaba ng larawan ay may caption, "Sir, kilala niyo ba itong lalaking laging kasama ninyo sa recording?" Kasama. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero nang i-zoom ko ang larawan, halos tumigil ang paghinga ko. Dahil sa likod ng larawan o sa likod ng lalaking iyon, may isang tao, nakatayo, tahimik, diretsong nakatingin sa kamera. At ang taong iyon, ako. Pero hindi ako nakatingin sa kamera. Nakatingin ako sa lalaking nakaitim. Parang matagal na kaming magkasama. Parang matagal na niya akong hinihintay. At minsan, kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi, naiisip ko pa rin ang isang tanong. Kung multo ba talaga ang nakita ko sa CCTV o baka ako ang nakita niya?
Hanggang dito na lang po Kuya Katinig. Sana ay mapansin nyo at mapakinggan ko ito sa channel nyo. God bless po sa inyo.